Magandang umaga po kay Yuyong. Sabi niya sa akin, matalino, matapang, uragon, katotohanan, kalbunyog, doktor, attorney. Ah, tapos ito naman kay Super Mamshi. Magandang umaga po Super Mamshi sa Australia. Magandang umaga, 10:40 AM sa Australia. So, ibig sabihin, advance na 2 hours ang Australia sa kaysa Philippine time. So anyway, at ngayong oras po ay 1:37 AM. So almost 1:40 AM din. So yun nga 2 hours advance ang Australia. So ito maayong aga katoto. So si Isaiah Thomas Malikon. Good evening sir from San Fernando, Pampanga. Mayap Abak, mga kabalin ko sa Pampanga, Starlac. So, ngayon, ako po si Dr. Toto Kausing or Dr. Toto Bunyog. At ang ating pag-usapan ngayon ay patungkol naman muna doon sa boto. Pero bago tayo pumunta sa boto, ay sige, titignan ko mamaya ang background nyo sa kwan. Kasi bubuksan ko kay Super Mamsi. Background niya sa YouTube. Buksan ko ngayon. So anyway, ang ating pinakabagong balita sa kay Alice Go, nakita na po yung hindi ko pa kompleto sa aking ebidensya, pero nakita na po na may connection si Alice Go pa rin ang nagko-control sa Purak Pogo. So yan po, diyan mo makikita kung bakit may 6 na bahay na malalaki si Alice Go sa Pampanga. At iyan po ang katotohanan na si Alice Go at saka si Bong Pineda ay magkakasanggang dikit. Sila po ay in conspiracy, sila ay may kutsabahan para sa pagpapatakbo ng mga illegal na sugal in the form of Pogo diyan sa Pampanga at saka sa Bamban. So, at saka si Mayor Jing Capil, bear with me please. Sabi nila walang sounds. Babalik. Okay, ganito. Pasensya na, hindi ko nakita yung kwan. Ang bagong kwento na nakukuha kong ebidensya ay ganito. Kay Alice Go mo tayo magsimula. Sayang, naka 34 minutes na ako. Mayroon pa tayong gap dito kanina na nawala yung signal ko. Ang ating pinag-usapan dito ngayon, mayroon ng bagong ebidensya na nakikita na may connection sa gitna ni Alice Go at ni Bong Pineda. No? Patungkol sa Purak Pogo at Bamban Pogo ay si Alice Go lahat ang may control. At kakutsaba niya dyan si Bong Pineda. So, naglalaro lamang ito, naghuhugas kamay, parang Poncio Pilato, itong asawa niya na si Lilia Pineda na vice-gobernador ng Pampanga. At tahasan sinasabi, tinuturo na si Mayor Jing Capil ng Purak lamang ang may kasalanan. Kumbaga, pinapalabas nila ni Pineda na hindi nila alam. Ay, yan diluluko mo ng mga kabalin mo, mga kapampangan sa ginagawa mong yan eh.
Sino mga Pampangan maniniwala na hindi mo yan alam, Mr. Bong Pineda, Mrs. Lilia Pineda? At bakit ka magagalit sa akin, Mr. Bong Pineda? Galit na galit ka sa akin. Sa akin, bakit tinira ko yung pugo dyan? So, ibig sabihin, talagang meron ka dyan. Oh, next. Yung mga problema dyan sa Pugo, Pampanga, reflection lamang yan ng tinatawag na galing sa mga pandaraya sa ating butuhan. Kasi nandaya rin mga Pinida eh. Kaya nananalo sila eh. So, anyway, ganun din sa buong bansa. Pandaraya din pinanggalingan. Kaya nga po, itong pinsang buo ni BBM ay namimilit din na mandaraya sa sunod na eleksyon. Gusto niya sa 2025 mananaig ang kanyang grupo at sa 2028 ay mananalo siya pagiging presidente. So kung mananalo siya presidente sa 2028 ay siyempre pagpatuloy ang mga Marcos, siyempre Marcos at Romualdez ay isa lamang yan. So ngayon, anong ginagawa niya? Ito ngayon nag-aayuda scandal, ayuda plunder ang nangyari. Pero mo pera na pamahalaan, pamimigay mo, magmimigay ka ng tig 2 kilong bigas. Tawagin mo Romualdez rice. Plunder yan kasi hindi mo naman pera yan, matawagin mo plunder Romualdez rice. At saka namimigay ka pa ng mga ayuda, mga AKAP funds, o ano ng mga pundo galing sa gobyerno. Ngayon, bakit ka namimigay? Hindi ka naman congressman ka naman, lawmaker ka, hindi ka law implementor, Mr. Romualdez. Bakit ka nag-implement? Dapat ang nag-implement yan ay DSWD. Tapos itong si Gatchalian naman na kapatid ni Win Gatchalian na DSWD ay tinatabunan lagi si Romualdez. Sabi na sila doon nag-implement. Hello, nung huli pumunta ka sa Surigao del Sur at nagdala ka ng bitbit ka ng 1 bilyong piso, pinamimigay mo ron. Sino ka? Hindi ka naman presidente. Hindi ka naman nag-implement. Hindi ka naman DSWD. Bakit ikaw mamimigay? Anong plunder yung ginagawa mo yan? Kaya ka, ako'y nagtataka, paano mo pinapalusot yung mga 5 milyon na binibigay mo kada congressman, Mr. Romualdez? Nagtataka ko sa iyo. May mga congressman ako nakausap, binibigyan mo 5 milyon kada isa. Kaya ganoon na lamang sila ka-subservient. Parang dinidiyos ka nila, lahat ng kumpas mo susundin nila. Kaya yan ang matinding ano. So anyway, yan po ang resulta ng tinatawag na dayaan. So iyan po ay pruweba na talagang may dayaan sa ating ihalalan. Kung dinadala nila yung binibit kahit may Smartmatic na, ay namimili pa rin sila ng buto para walang kukontra. Ganun na ginagawa nila. So ngayon, dahil doon sa pandaraya din mas sila nananalo, ito naman si BBM, dahil doon sa nananalo, nanglilin lang din siya sa Pilipinas. Ang ginagawa niya, kunwari, kontra-kontra ng China, yun pala, hindi naman niya kalaban. At bakit niya sasabihin na misunderstanding lang daw yun ang nangyari nung inatake ng mga Chinese Coast Guard ang ating mga sundalo na nakasakay sa sa rubber boats na maghatid ng pagkain papunta sa BRP Sierra Madre, mga Marine. Biro mo, naputulan pa ng hinlalaki na daliri yung isa nating mga tao. Tapos sasabihin mo misunderstanding. Ano ka ba, BBM? Tapos sabihin mo, aksidente? Ano ka ba? Klarong-klaro na sa mga footage, sa mga video na lumalabas. Klarong-klaro ng ginagawa. Nilulusob nila ang ating mga tropa. Tapos ang tropa natin, nalalaman ko kung bakit hindi lumaban. Pero mo, kinuha pa yung mga baril na hawak nila. Ang ibig lamang sabihin yan, magtatanong ka, bakit? Eh kung ako naman sundalo doon, babarilin ko yung mga Chinese na yun. Ubus sa akin yun. Total, maraming bala ang laman ng Armalite ko. Tataka naman, yun pala, may sugo pala si BBM, may utos na huwag lumaban. Ang ating sundalo, huwag lumaban. At bakit naman utosan mo? Yun naman, ay inutos pala, matapos yung 2 linggong insidente, nakaraan na kung saan tinutukan ng ating mga Marines, ang mga Coast Guard ng Chinese, ay tuwakbo sila. Takot din pala sila nang kinasahan sila. Yan pala kasunod utusan na huwag lumaban. At bakit? Magtatanong naman ako sa BBM. Bakit mo pinayagan
na i-implement, ipagpatuloy ang ginusto ni Duterte na ang lahat ng mga na jeepney operators and drivers sa mag-organisa sa isang organisasyon o isang kooperatiba para makapag-utang ng bagong jeeps, at ini-endorso pa niyo China pa nagawa ng jeep. Bakit? May connection lahat sa WPS yan, sa West Philippine Sea, na ang pagkipaglaban mo diyan ay puro kasinungalingan, puro panlinin lang. At bakit mo isusurrender yung Pilipinas? At bakit mo hindi mo taasan ng buwis o di kaya bawalan na ang pag-import ng mga produkto ng China papunta sa Pilipinas? Bakit? Pati mga agricultural products pinapayagan mo. Bakit? Tapos ano pang ibang mga sinasabi mo na pinapayagan mo pa yung pagpatuloy ng pagbebenta ng China ng kanilang electric vehicles sa atin sa Pilipinas, na kung bakit ang United States of America, habang pinapayagan nila ang electric vehicles ng China, pero dinoble nila, ginawa lang 100% ang buwis. Ibig sabihin, kung magbebenta ang China ng worth 1 million bawat isa na electric vehicle, ay papatawan ng United States of America ng buwis ng 1 million din. So, mahirapan na ngayon bumili ang mga Amerikano. So, kung may gusto mo sila, hindi nila hindi mabibili-bili kaya mahal na. Ganon din sa Europe, ganon din sa Germany, ganon din sa United Kingdom, ganon din sa iba. Dinobli nila yung, ibig sabihin, tinaasan laging 100% pala ang buwis na sinisingil kapag sino man ang bumili ng Chinese na electric vehicles. Kaya po natumba ang kumpanya ng China na gumagawa ng electric vehicles doon sa Germany. Officially, tumigil na sila ng production doon. So, kung bakit yung ibang bansa ay hindi nila tinatangkilik ang Chinese products, bakit naman sa Pilipinas si BBM dinatangkilik? Yan ay panlilin lang talaga. Nagkipag-away ka sa kabilang kamay mo, nagtumatanggap ka ng pera. Ganon po nangyari. At patuloy pa nagkipagkaibigan si Imelda Marcos, yung nanay, sa ambasador ng China. Imbis na deklaran ninyo na persona non grata yan, pinakaibigan pa. Anong klase? At patuloy pa rin yung pinapayagan ng pag-import ng agricultural products. Ha? Lahat na lang ng pag-import pinapayagan mo. Ang problema sa UBBM, lahat ng pag-import, imbis na mahal ngayon dapat sisingilin mong buwis sa bawat import ng mga produkto galing sa ibang bansa, kasama ng mga produkto galing China. Binabaan mo! Ginawa mo 15% na lamang. Anak ng huwiting. Kaya kung bikas ang pag-usapan natin, anong mangyari? Ang mangyari po sa nireklamo ng grupo ng farmers na organisasyon ng SINAG na pinanguna ni Mr. So ay ang bigas ay magdadagsa, bubuhos ang import ng bigas sa Pilipinas. Ibig sabihin, bakit mo binabaan? Kasi po nakalagay po sa tinatawag na rice tarification law na ginawa ni Cynthia Villar na isa pang mangmang na senador, walang ginagawa kundi gusto kumita. At ang dapat sa tinaasan nila yung rice tarification, ang buwis sa lahat ng bigas na import papunta sa Pilipinas mula sa Vietnam, mula sa Thailand, mula sa India, ay para kahit wala ng limit ang pag-import, basta mataas. Ito ngayon, binabaan. Nagpalabas ng kalatas ng utos si BBM na babaan ng 15%. At ang nagrekomenda si Balisacan na chief ng NEDA. Si Balisacan ay binusalan ng pera yan ng mga smugglers. Kaya ganun ang nirekomenda niya. At kung bubuhos na ngayon ang bigas dito sa Pilipinas, ang resulta na una nakikita na sa ngayon, ang mga rice farmers din sa Region 3, bumagsak na sa 18 pesos per kilo ang farm gate price nila. Ibig sabihin, bagong harvest na palay, ay 18 na lang kada kilo ang bili sa kanila. Bumagsak. Ang sa Pangasinan, bumagsak sa 21 pesos per kilo. So ano na mangyari yan? Imbis na tumutulong kayo sa farmers, tumutulungan nyo ang ibang bansa.
Ngayon, hindi lamang po sa rice nangyari yan. Nangyari din po sa import sa mga baboy, import sa manok, import sa sibuyas, import sa lahat. Binabaan mo lahat ang buwis. Ano ibig sabihin yan? Tinutulungan mo ngayon yung kapatid ni Lisa Aranita Marcos na si Martin Aranita at ang kanyang partner na smuggler na si Martin Ma, si Michael Ma, na mag-import na mag-import. Ngayon, para naman, ang mangyari dyan, hindi, ano na ngayon, na problema ngayon ang farmers. Ang farmers naman natin dito nag-produce ng mga bigas at iba pang produkto, mapipilitan magbebenta ng mababa. At sasamantalahin, pag wala naman bigas, kasi hawak na ng mga ng NFA na hawak din lang NFA, yung mga bigas na inharvest ng ating farmers, ay pataasan naman nila ang presyo pag sila naman nag-control artificial na may crisis sa bigas. Anong klase itong, yan ang resulta po ng Pangulo na nananalo sa pamamagitan ng pandaraya. Ladies and gentlemen, talagang isa na namang suporta na ebidensya na nakita ng General Eliseo Rio sa grupo ng Tiintrayo na makapagdagdag suporta na ang nagpapanalo ng 31 million votes ni BBM ay Smartmatic at nagpapanalo kay Sara Duterte na 32 million votes ay Smartmatic. Ang nagpapanalo kay Robin Padilla na 26 million votes ay Smartmatic. So ang nagpapanalo, pati si Rapi Tulfo, Smartmatic. Pati si Lori Ligara, Smartmatic. Pati si Jesus Cordero, Smartmatic. Lahat sila Smartmatic. So, ironically, number 11 si Risa Hontiveros, pero hindi ako niwala number 11 lang yan. Mas mataas pang boto na kuha niyan. At paniwala talaga ko na hanggang ngayon, na si Leni Robredo po ang totoong presidente na nangyari. Si Leni Robredo ay katulad ng kapalaran ni Miriam Defensor Santiago na dinaya rin ni Fidel Valdez Ramos noong araw na dapat siya naging president. Siya ang totoong nanalo. At katulad din sila ni Fernando Poe Jr. na totoong nanalo sa eleksyon ng 2004 election na dinaya naman ni Gloria Macapagal Arroyo or Macapal Arroyo. Yan po ang mga kapalaran sa ating Pilipinas kung sino ang totoong nanalo ay hindi nanalo dahil to sa ating tinatawag na sistema ng pandaray sa ating eleksyon. Tapos, ang makapagdagdag suporta, bago ko sabihin kung ano makadagdag suporta, na sabihin ko lang muna, isang makina ang pinanggalingan ng mga boto ng mga ito, ng mga nananalo. Ang makina na may tatak na 192.168.0.2. Okay? So ngayon, ang numero na yan, ng makina na yan, ay parang lahat ng makina po na dumadaan sa internet ay magkaiba-iba po ang numero. Kasi kung dapat ang utos ng batas ay dapat manggagaling sa direktamente mula sa mga presinto, ididiretso, ibabato yung resulta or parang i-text nandoon sa mga computer ng COMELEC. Computer ng COMELEC na ang isa sa mga computers ng COMELEC, tatlo actually padalhan yan sabay-sabay, ay ang tinatawag na Municipal at City Board of Canvassers para malaman kung sino nanalo sa pagka-mayor, vice-mayor, konsihales. At ang boto sa ibang mga posisyon ay pag-ipunin at ibato na naman ang lahat doon sa Provincial Board of Canvassers. At doon naman bibilangin kung sino man nanalo sa pagka-gobernador, vice-gobernador at bukal. At iipunin, at mga congressman, at ipunin ang mga boto na nakuha para sa mga kandidato pagka-senador, pagka-party list congressman, pagka-presidente, pagka-vice-presidente. At ang resulta ng kabuuan, ipapasa naman doon yun sa tinatawag na National Board of Canvassers doon sa COMELEC Manila. At iyon po ang bibilang at magdeklara kung sino panalo sa pagkasenador, sino nanalo sa pagka-party list, congressman. At ang isang kopya niyan, ipapadala through text messages from the Board of Canvassers papunta sa COMELEC sa Senate President para yung natanggap na Senate President ng mga datos o informasyon o bilang o resulta ay gagamitin sa pagdedeklara kung sino panalo pagka-presidente at saka vice-presidente. At ang ibang computer na padalhan yan, ayon sa batas, sa Republic Act 1969, direkta mula sa presinto papunta sa PPCRB na
tinatawag na computer, na kung saan iyon po ang pagbabasya ng mga media para kukunin at bubuksan para kukunin kung sino nanalo at ibangga sa resulta na nanggaling sa mga board of canvassers natin. Kailangan pareho ang resulta. Ganon din, may pinapadala rin sa backup computer ng COMELEC. Dapat lahat yan ay pare-pareho ang resulta. So kung pare-pareho, dapat walang daya yan kung pare-pareho. Ang problema, nagkaroon ng pang-check nila sa ayon sa batas sa Republic Act 1969 na magkakaroon ng random manual audit. Ibig sabihin ng random manual audit ay sa ayon sa batas, mamimili ng isang presinto sa kada isang distrito sa buong Pilipinas at dadalhin yan sa isang lugar at bubuksan ang napiling presinto at mano-mano na bibilangin ang boto. So kung nakita doon sa presinto na yun ay 100 na baluta, dapat 100 din na baluta ang resulta na pinadala ng Smartmatic. At kung magkaiba, ibig sabihin may problema. Ngayon, ayon sa batas ng COMELEC, hindi batas ng Republic Act 1969, ginawa nilang 5 days before ay dapat alam na kung ano mga presinto ang bubuksan na kamay-kamayin ang pagbilang. Dahil 5 days in advance, alam na nila kung anong presinto ang papalitan nila ng baluta para magtugma ang bilang ng Smartmatic at saka ng laman ng baluta, laman ng makina. So, ganun po ginawa lang katindi. So, ngayon, ito naman ang dagdag na ebidensya na talagang dinaya, no? Unang-una, no? Sabi ko, yung unang ebidensya, lumalabas po sa datos o record ng COMELEC na ang lahat ng resulta na nanalo si BBM at Sara at ibang mga senador ay nanggaling lamang sa iisang makina na may numero na 192.168.0.2. At hindi pwede po ang lahat ng makina magkapareho ng number. Parang cellphone lang yan, na 10 cellphone number, dapat 10 rin ang iba-ibang number. At kung magkapareho isa lang number, hindi isang tawag mo, 10 cellphone magre-ring. At hindi mo malalaman kung yung isa sa cellphone na yun, magpapadala naman sa iyo isang cellphone, hindi malalaman kung sino sa 10 cellphone ang nagpadala ng resulta. Ganun lang ako kasimple. So kaya, yan po ang unang ebidensya. Pangalawa, ang pinakahuling ebidensya na discovery ni General Eliseo Rio ng grupo ng Tingin Trayo ay, alam mo mga bata, ladies and gentlemen, lumalabas. Hanggang ngayon, hindi pa po nabilang ang kabuuan ng 1,241,178 na boto mula sa 1,762 na presinto mula sa buong Pilipinas. Biro mo, ang laki-laki ng boto na hindi manilang. Ano ba ibig sabihin yan? Ibig sabihin, dagdag na katibayan lamang yun na talagang may daya. Okay? So, at dahil yan, dahil nanalo sa pandaraya ang ating presidente, ng daya dyan, panlilin lang ginagamit para lamang makapaggawa sila ng kanilang agenda. So, ito lang, hanggang dito na lamang tayo kasi na-delay naman tayo. Pasensya na lamang, pasensya na dito kasi ako sa Palawan, medyo mahina ang signal. Kanina nawala yung signal, kaya ito ang resulta. Nung bumalik ako, nawala yung sounds ko. So, anyway, maraming salamat po sa lahat. Sabi ni Joe Estrada, predictive results nangyari. Jimmy RP, magandang umaga, Dr. Engineer. PB22 Teves, sir, totoo po ang si Sir female version ni Madam Miriam Depeche. Siguro naman eh. Pero I'll try my best to duplicate Miriam Santiago. Tapos Janila, yes, maniniwala po ako, dinaya din ni Ramos ang eleksyon noon laban kay Miriam Depeche Santiago. Tsaka yung eleksyon ni Fernando Po Jr. na dinaya ni Gloria Macapagal. No. So RB to Tebes, Ben G Hagia Cheranaes, Francisco Antonio Mabunga, good evening. Tapos Gia Kikumaan, Gia Fire Rabbit, yung pagiging malapit uli ni Jimmy kay BBM medyo creepy. Tama, revenge. Si Sara ililipat daw sa DSWD. Hindi na. Kakainin ng pera sa DSWD. Tapos ang kapal paslak ni Tambaloslos. Ganon ngayon. Pero mo ang comment ko lang kay Tambaloslos, bakit hindi ka naman taga-implement ng law?
Hindi naman ikaw tagapagpatupad ng batas. Bakit ikaw magpapatupad ng ayuda? Sa lahat ng batas na ginawa ng Kongreso, bakit yan ang ayuda ang pinapakialaman mo? Mamimigay ka pa ng bigas gamit ang pera ng gobyerno, bumibili ka ng bigas at hati-hatiin mo si tig 2 kilo, ibibigay mo sa mga tao na hindi naman nanghingi at pangalanan mo na Romualdez Rice. Ano ka ba? Si Super Ma'am si alam na ito kung anong ibig sabihin. So si Joy Stam ulit, no? Si Net Reyes, oh no, lost half of your hour in the valley. Isang oras, kalahating oras wala sa akin. Ventura Buena, ito, Lamanero, Binben, ito. Okay, Carmelita Neveseral, Janela, okay. Siguro dyan lang muna tayo. Pasensya na talaga at babawi lang naman ako sa sunod. Okay, magandang umaga po ha. Magandang umaga, manlilinlang na BBM. Magandang umaga na plunderer sa ayuda scam na si Martin Romualdez. At magandang umaga rin kay Bong Pineda, Lilia Pineda, kay Dines Pineda, kay Lito Lapid na kinasuhan niya pa rin ako. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga kay sino pang iba? Si Alice Go. Okay, hanggang dyan lang muna tayo.